Sa bawat tibok ng puso, may lihim na hindi mo alam kung kailan susulpot. Minsan ang isang ngiti lang ay kayang magbukas ng pintuan ng damdamin. At ang isang tingin ay kayang magturo ng bagong landas sa buhay mo. Alam nyo, hindi ko inaasahan na ang simpleng araw sa paaralan ay magiging ganito. Ako si Chad at ito ang simula ng kwento ko at ni Dax. Ang batang may titig na kayang magpabaliw sa puso ng sino man. Nung una nakita ko siya sa library, nakayuko sa isang libro habang ang mga mata niya ay tila naglalaro sa paligid. Parang ang mundo niya ay tahimik maliban sa mga sandaling nakikita ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit may kakaibang init sa dibdib ko tuwing magkakatinginan kami. Pero masaya. Nagkakilala kami sa isang project sa class. Siya ang type ng tao na nakakabaliw kausap kahit hindi mo alam kung paano magsimula ng usapan. Mabilis kaming nagkausap, nagtawanan at minsan nagkakaguluhan sa kakulitan namin. At doon ko na-realize ang puso ko ay hindi basta-basta pero may puwang para sa kanya. Chad, bakit parang ikaw palagi yung nauuna sa ideas? Kasi Dax, genius ako, di ba? Chad, basta masyado kang forma, ewan ko na lang. Dax, pero ayos lang. Kasi gusto kong makasama ka kahit anong project o kahit saan. Dahil sa araw na yun, ang dating ordinaryong silid-aralan ay naging lugar ng tawa, ilig at mga simpleng sandaling nagiging espesyal. Minsan ang pagmamahal ay hindi tungkol sa malalaking gestures o eksena. Ang tunay na magic ay nasa simpleng pagtawa, pag-unawa at pagkakaibigan na nagmumula sa puso. Sa huli, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi kailanman natatapos sa takot o panghuhusga. Ang pagmamahal ay natutuklasan sa simpleng sandali, isang ngiti, isang salita, o isang titig na nagsasabing, nandito ako para sa'yo. At doon ko na-realize na sa piling niya, ako ay buong buo. Minsan ang mga simpleng bagay ay nagiging simula ng mas espesyal na kwento. Ganito ang nangyari kay Dax at sa akin. Pagkatapos ng project namin, napansin kong lagi siyang may hawak na notebook. Nagsusulat ng kung ano-ano. Parang may sariling mundo siya. At gusto kong pumasok doon. Hindi para sirain, kundi para makasama. Chad, ano tong sinusulat mo dito? Wala Dax, journal lang. Bakit? Chad, parang may sikreto ka na ayokong malaman. Dax, wala naman. Siguro baka gusto mo ring magsulat. Chad, hindi ko kailangan kasi lagi na kitang tinitingnan. Hindi ko na kailangan ng papel. At doon ko naramdaman, may kakaibang kilig sa dibdib ko. Hindi ito tipikal na crush na puro pangarap. Ito yung mas malalim. Ang simpleng titig at tawa niya ay kayang magpabago ng araw ko. Natutunan ko na minsan hindi kailangan ng malalaking pahayag para malaman ng isang tao ang nararamdaman mo. Ang simpleng pag-aalaga, pagtawa, at pagtitiwala ay sapat na para maipakita ang pagmamahal. Habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Chad, pwede ba tayong maging mas close pa? At ito, nagulat ako at natulala at ang sabi ko,
Sige Dax, gusto ko rin yun. At doon nagsimula ang mas masigla at mas masayang yugto ng kwento namin. May mga araw na simple lang pero ramdam mo na may pagbabago sa paligid mo. Para sa akin at kay Dax, yun ang araw na yun. Mula nung sinabi niya na gusto niyang maging close pa sa akin, parang may liwanag na pumuno sa araw ko. Hindi ko akalain na sa simpleng paglapit ay magiging simula ng mas maraming sandali ng tawa, kilig at pagkaintindi sa isa't isa. Sa library magkaharap kami habang nag-aaral. Chad, tulungan mo naman ako sa math problem na to. Okay, Dax. Pero sakaling mali ka, ako yung may kasalanan ha. At eto, tumawa siya. Chad, sige, tutor ka na lang. Habang nagtuturo ako sa kanya, napansin kong halos nakatingin siya sa akin. Hindi lang basta titig, parang sinusuri niya ang bawat galaw ko. At alam niyo ba, may kakaibang init sa dibdib kapag napapansin kang ganun. Natuto ako minsan na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagiging perfect. Ito ay tungkol sa pagiging present, ang pakikinig, pagtuturo, at simpleng pagtawa kasama ang taong mahalaga sa'yo. Sa pag-uwi namin, bigla siyang humawak sa kamay ko nang hindi ko inaasahan. Chad, okay lang ba na ganito? Hindi ko alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, ang puso ko ay tumalon sa tuwa at kaba ng sabay. May mga sandali sa buhay na kahit gaano kakalakas, kailangan mo ring magtiwala sa iba. Para sa akin at kay Dax, iyon ang araw na unti-unti naming natutunan ang magtiwala at magbukas ng puso. Pagkatapos ng mga simpleng titig at tawa sa library, napansin ko na palagi na siyang nandyan kahit sa maliliit na bagay lang. Ang simpleng pagbukas ng pinto o pagtulong sa bag ay para sa akin ay napakalaking bagay. Sa campus habang naglalakad pa uwi, Chad, minsan natatakot akong maging close sa iba. Bakit naman Dax? Kasi Chad, baka masaktan ako o baka masaktan yung taong mahal ko. Hinawakan ko yung kamay niya. Marahan pero matatag. At ang sabi ko, Dax, di ko alam ang hinaharap pero ngayon gusto kong sabihin na nandito ako para sa'yo at kasama ka sa bawat hakbang. Gumiti siya at ramdam ko na yung takot niya ay unti-unting napapalitan ng tiwala. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi lang sa sarili mo. Minsan kailangan mo rin buksan yung puso at hayaang humawak ang ibang tao. Hindi para kontrolin kundi para alalayan ka sa bawat hakbang. Habang umuwi kami, bigla siyang humarap sa akin. Chad, pwede ba nating palakasin to? Hindi lang sa kamay kundi sa puso na rin. At doon ko naramdaman na sa bawat simpleng sandali kasama siya, mas lumalalim yung damdamin ko. Minsan ang buhay ay puno ng simpleng sandali na nagiging espesyal dahil sa taong kasama mo. Para sa akin at kay Dax, iyon ang araw na naramdaman ko na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan namin. Ito ay ang pagtitiwala, pag-aaruga, at unti-unting pagmamahalan. Sa isang park habang naglalakad kami sa ilalim ng dapit hapon. Chad, alam mo ba, mas masarap pala ang may kasama sa tahimik na ganitong oras. At etong ngumiti ako at ang sabi ko naman,
Ewan ko ba. Pero masarap din kasi na ikaw yung kasama. Bigla niyang hinawakan yung braso ko at ngumiti. At ang sabi pa niya, parang gusto ko nang hindi matapos yung sandaling to. At ang sagot ko naman, Dax, kahit anong mangyari, nandito ako sa bawat sandali kahit gaano kasimple. Kasama mo ako. Parang tumigil ang oras sa paligid namin. Ang simpleng paghawak ng kamay niya ay mas mabigat sa akin kaysa sa alinmang salita o pangakong ginawa ng tao. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa malalaking pangyayari o eksena. Minsan sapat na yung tahimik na presensya, simpleng pagtawa, at malumanay na mga salita para maramdaman ng isang tao na mahalaga siya. Habang naglalakad pa uwi, tumigil siya bigla at tumingin sa akin. Chad, gusto kong sabihin na wala nang ibang gusto kong makasama kundi ikaw. At doon ko naramdaman na ang puso ko ay hindi na lang natutuwa. Ito ay buo na handang ibigay ang sarili para sa kanya. Kung tatanungin niyo ko kung kailan ko naramdaman na tunay na tong pagmamahal, hindi sa sobrang saya, kundi sa kilig, hindi sa kabog ng dibdib, kundi sa kapanatagan. Yung tipong alam mong kahit tahimik lang kayo, kahit simpleng lakad, kahit walang usap, buo ka. Ganon ko naramdaman kay Dax. Nasa paborito naming tambayan kami, yung maliit na footbridge sa likod ng campus. Saksi ng lahat ng kulitan, seryosong usapan, at hawak kamay naming hindi inaangkin pero ramdam. Nagbuntong hininga siya, ngumiti, tapos tumingin sa akin na para bang kabisado na niya ang bawat piraso ng kaba ko. Chad, naalala mo ba yung sinabi ko dati? Na gusto kong palakasin yung sa atin. Oo, Dax. Naalala ko. Chad, ngayon sigurado na ako. Hindi ko na gustong isipin kung ano to. Gusto ko na lang ikaw. Natawa ako, hindi sa pang aasar na tawa. Yung totoo, yung masaya, yung walang takot. At ang sabi ko, Dax, buti naman kasi nung una pa lang, ikaw na yung gusto ko. Hindi ko nga lang maamin. Napailing siya sabay ngiti. At ang sabi niya, Chad, tigas mo din eh. At ang sagot ko, ikaw nga yung boy tigas dyan, Dax. At eto, tumawa siya. At ang sabi niya, hindi Brad, ikaw yun. Tigas ulo, tigas ng puso. Pero mabuti. At sabay kaming tumawa na parang dalawang batang nanalo sa laro na kami lang ang may rules. Hindi naging madali, hindi naging perpekto. Walang selos, wala pang drama. Puro inspirasyon. Kami yung tipo na imbes na manira, nagtutulungan. Imbes na bumagsak, nagsasaluhan. Imbes na bumitaw, naghahawakan. At nung araw na inalok niya ang kamay niya, hindi na ako nagdalawang isip. Chad, samahan mo ako hanggang dulo. Dax, hanggang dulo. Tapos lagpas pa. Hindi lahat ng pagmamahal maingay. Hindi lahat kailangan ng sobrang dramatic. Minsan ang pinakatotoo tahimik lang pero sigurado. Kung may taong pinipili ka hindi dahil sa kahinaan mo, kundi dahil nakikita niya ang lakas mo, huwag mo nang pakawalan. Sa pagdalakbay ng puso, hindi ang bilis ng tibok ang mahalaga, kundi ang sigurado nitong ritmo
nakakahanap ako ng taong hindi lang sumasabay sa lakad kundi sumasabay sa pangarap. Sa kanya, hindi ko kinailangan ng magpakatatag dahil siya na mismo yung lakas ko. At kung ang pag-ibig ay isang salitang isinusulat, si Dax ang pahina ng kwento at ng dulo. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.